Isa sa mga pinakamalaking mega project sa bansa ang itong itinatayong New Manila International Airport sa Bulacan, Bulacan. Itong baybay ng Barangay Taliptip at Bambang sa Bulacan na merong 2,500 hektarya. Ang halaga ng project na to ay mahigit 700 billion pesos. Target partial operation nito sa 2028 itong phase 1. Kasalukuyang ginagawa ngayon ang land development kung saan may kita mo itong malawakang tambak ngayon, napakalaki na. At may kita mo pala itong natambakan, no? Binaha ng tubig. Itong area na to dati ay palaisdaan hanggang sa tumatagal, nagmistulang dagat na siya. Tulad nitong Sitio Pariahan, tinatawag nilang sinking community dahil tuluyan ng nilamon ng tubig. So ito na yung update natin as of 2026. Malaki na pala ang progress na ginagawang bagong tulay dito sa area ng Mekawayan. Tapos sa mga kalsada dito, tinaasa na rin. Pero itong natambakan, kamusta na ba? Nilulubog pa rin ba ng tubig ito after matambakan? Okay kabayan, so ito na yung update natin ng New Manila International Airport. So marami nagsasabi dito after daw matambakan or magawa yung land development, hindi daw babahain. Pero may mga nagsabi kasi sa akin na binabaha daw na ginagawa dito sa may Kawayan. So kwanto Ubando. Tinaasan daw tong tulay na to para daw makadaan yung mga bangka, no? Which is nung na-update natin, ilang buwan dito natenga, walang galawan. Ayan, good news kasi ngayon tuloy-tuloy na. Check, nagawa na yung 2 lane eh. So kwanto ka ba yun? Talagang matinding baha ang sinapit dito nung huling bagyo. Ito may ginagawang daanan dito pero ngayon hindi pa yata dugtong, no? Last year to nung nagsimula itong ginagawa nilang daanan. Ang sabi daw nila ito daw ay magdurugtong. Dadaan dyan sa Pilapil hanggang sa New Manila International Airport. Kasi maraming mga truck ang dumadaan dito, mga sasakyan din. So para hindi na ilalagay sa Roro, diretso na dito sa kalsada. Pero sa ngayon kasi ito pa lang. Pero mukhang tuloy-tuloy na rin ang kanilang pagtambak. Oh. Yan. May kita mo tong mga curved lines yan guys. Yan po yung dating Pilapil. May mga puno pa no, pero ngayon lubog na. Tapos itong natambakan nila, ito, nagkulay green sa likod ah. Tapos binabaha din pala to kapag nagkaroon ng bagyo. So napakalawak na tong ginagawa nilang land development. Ito yung phase 1 na kasama sa package na gagawin nila. So kasama dito yung runway, yung terminal. Yan yung pinakaabangan natin pag ito ay natapos sa construction ng phase 1. I think 2028. Ano sa tingin nyo? Kaya ba? So kung pala yan, mga landing and take off pa lang ng mga airplane yan kung sakaling matatapos to. Natin natin nga mas malapitan dun sa may kuan to mga kabayan na dilubog kapag may bagyo. Pero pakita muna natin tong ginagawang bagong tulay. Tingnan mo yung mga kuan dito oh. Ito bago tong health center oh. Mga mataas na rin yung parkingan. Oh, laki na ng progress oh. So elevated pala pagdaan ito. Maganda. Ewan ko lang kasi hindi ko pa inabutan na binabaha tong tulay na to ah. Maganda at least daw, ang purpose din daw nito para makadaan yung mga bangka kasi maraming mangingisda dito. Tapos malapit pa sa fishport yan, fishport to. So ito no. So ito pala yung kasama sa lalaparin. Kasi ito ka ba yung 2 lanes pa lang itong nagawa. Ayos. Kasa to guys, kahit hindi lang mga bangka eh, kahit yung mga malilit na yate, kasa oh. Malayo kasi yung ikutan guys kung hindi makadaan dito.
Tapos dito sa kabila, naghuhukay na rin sila. Ilang buwan to nakatenga, walang galawan. Dito, natatambak na sila. So dito yung pinaka-ramp niya. Nung karang update yata dito guys, naghuhukay ito sila eh. Dito sa may river area ng Bulacan, hinuhukay nila yung mga burak para mag-employ yung flow ng tubig. Ito kasi guys, after niyang dagat dyan, may mga river na dito. So nandito na tayo sa Bulacan. Ito yung ubihan. Tingnan natin tong bagong kalsada na tinasan. Pero kung pa rin, may mga kulong-kulong pa rin. Kasi kapag bagyo guys, hindi pa medyo inaabutan pa ng baha. Ito, bagong taas itong kalsada. Ito, nandiyan pa rin no. Ito yung mga ginagamit guys kapag nagkaroon ng ganito, tining baha. Dito pa rin no. So dito yung future airport malaki to kasi hindi lang 1,007 hectare sa ngayon kasi ang nagawa na nila yung land development. Mahigit 1,700 dyan. Pero yung kabuuan nitong project talaga 12,000 hectare. Bukod sa airport, yung runway, may mga gagawin din dito mga developments no. Hindi natin alam kung masasama pa itong mga kabayan dito. Yan, ito bagong taas na yung kalsada. So kanto, good news dahil makakadaan na yung mga dito, mga sasakyan. Mga kabayan no, kahit nandito ka lang, tanong na tanong mo na hindi na yan pilapil yan ay parte na ng kanyan airport. At dito yung sila naghukay dito sa river, tinanggal yung mga burak. Dito yung binabaha kasi ito na lang yung kulang kasi dito guys parang waterfalls ang daloy ng mga tubig dito, ang bilis. Wala kasi, sira na rin yung pilapil dyan hindi naman nabiyak diba. Kung lalagyan pa yan ng pilapil or dike, pwede na. Dito kasi yung daanan ng tubig papunta dyan sa fish pond. So dito yung apektado talaga kasi hindi makatawid yung mga motorista Ito, lubog yan, pati yung kalsada. Isa ito sa mga problema ito guys, kaya binabaha tong kalsada. Kasi yung pilapil or parang panangga ng tubig ba, makakadaan pa rin to. Dati may gusali pa to dito na giba na lang. Yan, pag guys, tumaragasa dito yan. Kahit taasan pa to, kailangan din dito ng pilapil para hindi makadaan yung mga tubig.
So itong construction ng New Manila International Airport ay para makakatulong sa pag-decongest ng existing na iya dun sa Pasay. So hindi lang sa south ang nakikater na ngayon sa airport natin, pati na rin dito sa north ang magbenepisyo, lalo na sa mga taga Bulacan, Pampanga, Baguio at iba pang mga taga northern areas. So kasulukuyang kasama sa phase 1 ng construction itong land development at kitang-kita mo naman napakalawak na. Kasama din dito sa phase 1 ang development, ang passenger terminal building at itong runway. So yan yata yung target nila masama para sa partial operational, magkakaroon na dito ng mga airplane, yung magla-landing at saka mag-take off. So ano masabi nyo kabayan? Ito yung dating dagat na ngayon tinambakan na. Tapos may kita mo itong mga pilapil dyan, ng mga puno, lubog na ngayon, no? Dati makakalakad pa yung mga tao dyan, yung mga nangingista. Dati nilalakad pa natin yan, no? Ngayon wala na. Bangka na talagang kailangan dyan. Parang tinubuan na siya ng mga damo or nilumot, no? Kita mo yan, no? Yan yung mga natambakan na kulay green, eh. So bukod dito sa gagawing terminal at saka runway, isa rin sa mga plano dito itong Integrated Airport City, may mga commercial hub, industrial zone at residential area. At ito pa, connection ng daanan at train. So maganda to kung ma-extend nila yung mga existing rail line hanggang dito sa Bulacan. At yung expressway, yun na yung abangan natin, yung SALEX at saka NALEX project na simula sa Metro Manila diretso papunta dito sa Bulacan Airport.